Oo nga. Dito malalim eh. Dito. Nakarating tayo. Ayan mga kababayan. Umiikot tayo ngayon dito sa lokasyon. Mayroon tayong pinadala mga kababayan nating OFW bigas. Ihanap natin ang mabibigyan. Walang butas dito. Walang butas. Dandahan lang tayo mga kababayan ha. Yan o, umagos ang tubig. Babangkang. Lalim kasi, lalim kasi, nagbabangka. Ay walang butas dito. Salamat. Ayun mga kababayan, nakarating tayo ano. Nakita nyo naman yung dinaanan natin papunta rito kay Ate Sally kasi mayroon pong nag-message sa atin na nangingi ng bigas. So ngayon pinuntahan po natin. Ito po yung bahay ni Ate Sally. Ito makikita nyo po ito. Yan. So ngayon papasok tayo dyan. Ano yun natin, tingnan natin kung nandyan siya. So para mga kababayan, tatawag tayo sa kanya. Pero kita nyo naman po kung gaano kahirap ang daan kung papunta kami dito. Malalim po ang tubig. Ayan. So tara mga kababayan, samahan nyo ako. So ayan na mga kababayan, nandito na tayo sa bahay ni Ate Sally. So tatawag tayo. Opo! Opo! Ay, magandang araw. Mabuti naman kami, nakarating din sa bahay mo eh, napakalalim ang tubig pala sa daanan. So ayan mga kababayan, pasok tayo. So ayan, pasok tayo sa bahay ni Ate Sally. Magandang araw po. Ay, Rico. Ay, kamusta na po kayo? Baha dito kahapon, gabi. Hanggang saan po ba yung baha? Hanggang dito, kaya nga nalagyan ng tabla. Oo. Ano, ate? So ito mga kababayan, kahapon po nag-message po si Ate Sally sa atin na kahit bigas lang ay mabigyan dahil wala talaga sila daw pangsaing ngayon. Kamusta na Ate Sally? Okay lang, kaso sige sakit na sikmura ko. Bakit? Ano ba lang yan? Sigmura mo? Hindi ako nakakaano ng gamot ko. Hindi ka nakakainan ng gamot? Yung dito ko, walang pangbili, walang pasok yung isa. Walang trabaho kasi construction pagkagitong tagulan walang pasok ano. So yun mga kababayan, kung kayo ay bago pa lang sa channel ko si Ate Sally ay sponsor, may po siya, sponsor siya ng OFW. Ayan. Siya po ay natulungan natin na yung mga pagbili natin ng mga diaper, gamot. Marami na tayong nadala sa kanyang tulong. So ngayon ipakita ko lang po sa inyo yung nakaraan niya na talaga nakahiga lang siya. So may ng mga ngayon at siya nakatayo-tayo na po. So ngayon, masakit na naman po ulit. Ayun. So magkano yung isang gamot yung kaya ng binili mo, mahal pala yun. Hanggang saan ba tubig dito kahapon? Hanggang dito kahapon ang tubig. May mga may mga hanggang dyan. Lampas pa dyan sa ano. May mga anuhan ako, may mga ito ba yung pinapakita mo na tumutulo? Pati yung doon sa loob. Pag-iba na. Oo, doon. Sabi ko nga kahit 3 yero lang anuhan yung doon sa So ayan, binigyan ako ng bigas ni doon kalahating kilo. Yung sabi ko isa lang na. May nagbigay sa inyo ng bigas? Oo, kalahating kilo. Saan galing yun? Doon sa kapitbahay ko sa may bukid. Inabot kanina. So ayan mga kababayan, si Ate Sally nga kaya tayo napunta rin dito kahit na nakita nyo naman po kanina napakalalim po ang daanan, pero pumunta tayo dito para lang makapagpaabot ng tulong sa kanya kasi nga
kahit daw bigas lang, ano? Ate Sally, tama ba sabi mo? Kahit bigas lang. So ngayon, mayroon na kaming ibibigay sa yung bigas. Isang sako ito. Salamat. Kaya ba? Uy, nakapagkamay. So yun po mga kababayan, Salamat. gusto ko lang po pasasalamatan ang United OFW Charity Group na sila po ang lagi nag-sponsor po sa mga vlogs ko. So ayan, kung wala po silang padala, wala rin po akong vlog. Kaya Ate Sally, alam ko po na lagi po kayo nagme-message sa akin, pero talaga pong mga kababayan po nating OFW, sila po naman ay ang sahod nila kasi tuwing katapusan lang din ng buwan. Tapos siyempre may pamilya din sila. Kumbaga sa tapos lang po sila pa sa 100, 200 para makapagpaabot ng tulong dito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So siyempre yan, pasasalamatan ko po ang lahat ng OFW Charity Group na sila po ang walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan tulad kay Ate Sally. Tulong na po ito. Ano masasabi niyo po Ate Sally sa ating Laking mga tulong po ito. Kahit bigas lang, laking tulong po ito sa amin. Hindi na po hanapin kasi walang trabaho yung isa. Sabi ko nga, pumunta siya dun magagilap ka kahit 100, mabilan mo ako kahit gamot. Hindi ko alam kung makakuha, wala na magkilala yan dyan. Anong gamot ngayon sinabi mo kanina? Silicosebium ba yun? Oo. So sige po, magano po. Try ko lang po kung makaano po tayo ng gamot ngayon. Makahingi tayo para mabigyan ko kayo. So kamusta na yung magmula noong tagal din ako din nabalik. Balita ko kayo pumupunta sa Kapitolyo. Mingi kayo ng gamot. Kayo ba ay nabibigyan ng Mayor Christian natin ng nabigyan po ayuda? Ako ni Mayor ng gamot. Ano? Bale yan na lang po yung nabigay sa akin. Kaso hindi daw mabasa yung isang resita. Ang nabigay lang sa akin dalawa, isang 15, isang 20. Laking tulong na rin po yun. Ayun, kaya ang kay Ate Sally, kung kayo po ay mapanood nyo yung unang vlog ko sa kanya, talagang hindi, sabi nga niya sa nung unang vlog niya, actually siya kasi na hospital, di pa ba? Lumabas kayo sa hospital kasi, ang sinasabi nga po ni Ate Sally, kung kayo ay mamatay lang din naman, sa bahay na lang, wag na sa hospital. Pero talagang napakabuti po ang Panginoon kasi nga mga kababayan, lumakas na. Nadalaw natin si Ate Sally, nabigyan po natin ng kanyang pangailangan, pagkain, diaper. Sa awa ng Diyos, 1 linggo lang po nakabangon po kayo. Kaya po napakalaking tulong po ang United OFW sa pagkain, mga kalaman. Yan dapat napayat po dati yan, akala ko hindi na makalakad yan. So ngayon nagkalaman na siya dahil hindi ko naman po siya nasabi na dahil sa tulong namin, pero napakalaki po ang tulong na naibigay ng nakakalakad na rin ako ng walang tungkod. Ayun. Yung mga tungkod ko nandyan. Hindi mo na ginagamit ngayon? Hindi na. Naggumagamit man ako pag malayuan kasi minsan nahulog ako sa kanan. Pero ano ba talaga ang sakit mo Ate Sally? Yun sa matris, yun lang ang... Ay, cancer sa matris. Yun lang ang inaano ko. Yung laging yung pagdurugo ay pag may gamot naman akong iniinom, walang hindi lumalabas. Ano ba yung gamot na ininom mo? Diba sabi mo nakahingi ka sa ating mayor? Yun nga, yung dating resita doon kaso ayaw na nga yun kasi hindi na ako nakapacheck up kaya hindi na daw pwede yun, nakalagpas na ang buwan. Kasi baka iba naman po yung resita sa inyo. Baka iba na naman daw ang proseso nito kasi tumulwak na naman. Yung dugo. So ngayon, ibig sabihin, bakit hindi kayo nagpa-check up? Wala pa pong kita asawa ko, kaya niyan, patigil-tigil naman ang trabaho. Magkano po ba ang bayad ng check up? Kahit na po sana 1,000 kasi hindi naman obrang ako lang ang aalis. Kasama ko asawa ko kahit din sa Bulacan kasi pa yung kasi di ba sa Bulacan libre naman ang libre naman. Siyempre yung palakad-lakad gaya ng may babayaran man ng kunti. Dalawa kami. Maganda na yung paabong-abong ang pamasahe, mga ganon. Tapos pagkain ninyo habang kayo. Pero ang check-up ay libre naman. Libre naman doon. Magbabayaran mo lang yung parang pinakapangalan. Magkano lang yun, silikon na lang yun. Doon ako in-assess dapat kasi doon daw ang may yung titingnan yung matris. Doon. Saka baka daw kasi pwedeng i-raspa. Kaya daw doon. Kaya nga, pag hindi ako na-check up pa, grabe ang kirot, masakit. Po. So, sige, hayaan niyo po ang ating mga kababayan na sabi nga nila,
ang ano namin kasi kung mayroon ang gobyerno naman tumutulong sa inyo, pero yun nga, libre nga check up. Ang problema yung gamot nga. Minsan nakahingi kasi mga kababayan sa City Hall, parang isang buwan na naman, 3 buwan yata bago maging ulit. Kailangan baguhin daw yung resita. Ngayon, kung hindi mabago, wala talaga silang maibigay din yung gamot. Ayaw nila magbigay, baka daw mapano nga ako. Kailangan ano nila. Bali, ang maging gastos lang po ninyo kung kayo magpa-check up ay yung pamasahe, pagkain ninyo. Pag ano kasi matagal mag-antay-antay doon kasi nakapila kayo kasi public po yun, Walang bayad po ang check up, ang ano lang, yung pinakagastos lang. Yung ano daw ako, yung ano ba yun? Yung titingnan yung matres, kailangan babae yung mag-ano. Yung doktor. Oo, mag-check up sa'yo. Para maresitahan daw ako kasi kung halimbawa na-ultrasound na ako, baka daw kailangan iraspa o kung kailangan kayurin. Yun ang sabi sa akin ni Dr. Chua. So ayun mga kababayan, siyempre ako ay walang sawang magpapasalamat sa ating kababayan mga OFW kasi napakalaki pong tulong na yung nagawa nila sa atin. Pero mga kababayan, kita nyo naman po, ngayon ay titila lang po ng ulan, mabuti nga medyo umupa na yung ulan. Ako po ay nakarating dito. Kahapon pa po talaga akong gustong pumunta rito. Pinalilipat nga kami doon. Ayaw naman ng isa. Pero marami po dyan ang naka-evacuate Ayaw ng asawa ko. Puno na daw, puno ang building, punong-puno. Saka hindi ako makakit sa hagdan. Second floor Mayroon na tayo 100 pamilya nun dyan. Marami. Siksikan. Pumunta ako kahapon. Siksikan talaga. Siksikan. Umuwi na lang ako dito. Mga ilang pamilya kaya yun? Dami. Lahat ng galing doon sa 14, galing doon sa dulo, tapos yung paganyan pa, lahat nandoon. Siyempre, wala na yung mga pagkain, Kasi sabi nung asawa ko, dito na lang tayo kasi makisiksikan ka, mabuti kung wala ka naramdaman. Tama yan. Di baling doon naman may nagpapakain yata doon, wala din kanya-kanya. Meron naman, lugaw, ganyan. Lugaw. Tapos kahapon, lugaw. Mami ba yun? Oo nga. So, yun. So, ayun mga kababayan, naipadala na po natin kay Ate Sally ang kunting tulong po na pinabot ninyo. Ayan medyo matagal. Mabango po yung bigas na yan. Mahal po din ang bili ko nandiyan kay Sally. Oo, Boko Pandan yan. Naalsa siya, masarap yun. Yun talagang, sabihin suki ko kasi doon ako lagi sa bayan bumibili para maramihan kasi ako pagka bumibili. Mabango, pag gano'n pa lang mabango. So ayun mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa tulong kay Ate Sally. Salamat, maraming salamat sa tulong. Ito, magaling na ako, kulang na lang sa pagkain. Gamot, pagkain lang. Okay na, nakakatayo na ako ng okay na. Ayan, nakatayo na si Ate Sally. Hindi na tulad noon na nagtutungkod-tungkod pa kayo. Wheelchair, ngayon okay na ako, nakakapagsaing-saing na ako, nakakapaghugas. Ano nangyari sa wheelchair mo ngayon? Tinapon mo na? Hindi na. Ang natira dyan, yung apata ng yung tungkod pinamibigay ko na nga rin yan Oo. Sabi Roland, hayaan mo lang anya dyan para patungan. Sige. So ayun mga kababayan, siyempre naipabot na natin kay Ate Sally ang tulong na bigas. So ngayon ang totoo po kahapon pa, di ba? Sabi ni Ate Sally kahapon, nag-chat po nga siya na talagang walang pangsaing. Talagang kahit pangsaing lang kasi nga. Wala talaga. Walang-wala kasi yung alam nyo naman mga kababayan dito sa relokasyon, pagka ganyan kasi yung mga trabaho ay optional, construction ay pagka umulan walang trabaho. So ngayon, pag may trabaho makakain, pag walang trabaho talagang hirap po talaga. Katulad sa kanila na nagagamot pa, lagi po magpapasikap. Yun nga, kulang nga talaga. Kailangan nyo matikap po talaga, Yun lang ang kailangan ko, check up. So ngayon mga kababayan ay dapat sila ay idalhin doon sa evacuation, pero dahil sa sobrang siksikan na sa evacuation, hindi na muna kayo matulog, diba? Pero yun nga, hindi na sila patong-patong na tao dun
Siksikan talaga sa evacuation center, grabe. Kahit sa may mga hagdan. Meron. Kailangan magdala na ng papag para doon sa baba. Siksikan na, hindi na kaya. Hindi na kaya talaga. Hindi na kaya. So, ayun nga, mga kababayan, kaya hindi na sila lumipat doon. So, ngayon, may bigay na sila kahit paano, kahit ilang araw siguro. Matagal din sa amin ito. So, yan, siyempre, ako ay hindi magsasawang magpapasalamat sa ating mga kababayan, United OFW Charity Group. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, malaking tulong na naman po sa isang kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So, ayan, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. Siyempre, yung United OFW na mga kababayan natin ay may mga channel din po sila sa YouTube. Pwede nyo po silang bisitahin at ito, ipa-flash ko lang po sa screen. Ito po yung mga pangalan nila. Ayan. And then, paki-share na rin po ang kanilang mga channel. Maraming salamat po. Salamat. God bless. Yan. Sally, thank you so much din. Naipabot na po natin yung tulong. Ayan, bye-bye po. Maraming salamat po, United OFW Charity Group. Thank you po. God bless. Para sa